Ngayong gabi, dalawang kababayan natin na may magkaibang kapalaran ang magkukwento ng kanilang buhay. Yung isa medyo minalas-malas, umuwi siyang bigo dahil nagsara yung factory na kanyang pinagtatrabawan sa Taiwan. Problema ko po kung ano po yung napapasokan ko ditong trabaho po sa Pilipinas. Pero yung isa, umuwi dito na may baong karangalan para sa mga Pilipino. Isa siyang makeup artist. Saan kanyo? Sa Hollywood lang naman. You may not know me, pero ang mga iba po na makeup ako po, medyo may, they have name na in the industry, in Hollywood. Magandang gabi po. Ako po si Cara David at panoorin na po natin ang kanilang mga video diary. Bawat padala may kalakip na kwento, malayo man sa minamahal ko, pinararating ang damdamin, san mang panig ng mundo. Nawalay man sa aking pamilya, pangarap ko'y kami magsama-sama. Ito ang kwento ko, ang diary ng buhay ko. Hi, I'm Maribeth Bagunhasa. Makeup artist po ako. I'm based in Southern California, in LA. Here in the Philippines, binibisita ko po parents ko usually every year. You may not know me, pero ang mga iba po na makeup ako po, medyo may, they have name na in the industry, in Hollywood. For example, naayusan ko na po si Kim Kardashian. I've also done some of the people that were in the America's Next Top Model shows. Siguro mga 5 billboards na nagawa ko. Pero talaga, every time I see it, talagang hindi ko makapaniwalang ako nag-ayos sa kanila. The look I'm gonna do on Karen today is more like parang smoky, you know, good for like going out sa gabi. Pero I like yung, kasi morena siya, so I like to kind of like pop her eyes with color. Syempre summertime, you know, when you wanna go out, so it's all about the eyes. Bata pa lang daw si Maribeth, makikita na ang pagiging artistic niya. Sa totoo lang, graphic designing ang pinag-aralan niya. Kaya kahit siya hindi na-expect na mauuwi siya sa linya ng pagmi-makeup. Ever since I was little, talagang puro drawing na lang po ang aking interest. I tried different jobs. I didn't really think magme-makeup talaga ang magiging career ko. Started doing weddings on the weekends. Yung mga, started muna yung mga kaibigan, you know, practice on my friends. Things like that. Ang nagsimulang simpleng hilig, naging full-time career na ni Maribeth. Hanggang sa ang mga naging kliyente na ni Maribeth, aba, Hollywood models and celebrities. I like the feedback that I get from them, from the clients, you know, like how I made them feel. And then when I do photo shoots then, when I actually see yung end product ng ginawa namin. Pero sa totoo lang, hindi raw talaga madali para kay Maribeth na pasukin ang Hollywood scene. When I was starting out, just trying to, you know, because I was new and being in the industry talagang it's all about networking and who you know, kind of. So for a few, maybe about 1 or 2 years, I did a lot of stuff for free. Kasi malayo po ako sa Hollywood. Minsan drive po ako ng mag-isa ng mga 2-3 oras. Wala pong bayan. Pero ang habol ko lang po talaga nun yung experience. Isa rin pong difficulty sa career na to, being a minority in the US. Siyempre rin po yung mga ka-network ko doon, mga ibang lahi. So they don't think na meron akong talent na magagawa. I'm so proud of her. Kasi Paris nga nung nakikita ko yung mga pictures na ginawa niya. Isa pa, may pagmamalag ko sa iba na si Clinton, na-meet ko dahil lang sa kanya. Hinahangad ko ang Maribeth. Sana magampanan mo na mas higit pa sa pinapangarap mo. Proud kami. Proud ako sa iyo. At
Sa pagbabalik niya dito sa Pilipinas, ibinahagi niya ang ilan sa kanyang trade secrets sa mga kapwa Pinoy na nagsisimula pa lang sa industriya ng pagme-makeup. So nakita kami ni Mary Beth doon sa Ricky Reyes Learning Institute. Nagka-class na siya. Nakakatuwa siya, pero nakikita mo na kahit na matagal na siyang nakatira sa Amerika, talagang nagre-reach out siya. At talagang nagtatry hard siya na mag-Filipino. And actually, lahat naman yan kakayanin mo lang from experience talaga At para makita first-hand ng mga estudyante ang gawa niya, syempre, dapat mag-demo si Mary Beth ng kanyang mga teknik sa isa sa mga estudyante doon. Nilalagyan ko lang siya ng konting parang base lang siya. Bakit kailangan lagyan ng base? Kasi hindi kakapit yung yung kulay. Ang tawag nila dun sa mata na ginawa para smoky eyes daw. Sabi ko, ano kaya yung smoky eyes? Pakiramdam ko para siyang pintor, para siyang nagpipainting. In fact, may mga iba siyang instruments na ginagamit na makikita mo doon sa isang art store. Meron siyang paintbrush na ginagamit. Yung pang-mascara niya, paintbrush yun Tapos parang meron siyang palette. So, hindi kailangan, mamahalin yung mga makeup. No, I mean, actually, kung alam mo lang talaga, kung para kang chemist ka rin as a makeup artist. Kung marunong ka mag-blend, mafe-feel mo naman kung okay yung or hindi. Kung hindi ko makapit, huwag mo nang kunin. Okay. Maski maganda sa palette, pero testing mo, ayaw hindi kumapit, maganda. Hindi maganda. Okay. Natuwa ako kay Mary Beth na hindi siya madamot na mag-share ng kanyang techniques doon sa mga estudyante. Very humble siya. Nandun yung kagustuhan niyang tulungan yung kapwa niya. Tayo daw, likas daw talaga sa atin yung maalaga tayo. Yung mga minimakeupan daw ng mga Pilipino doon, hindi, yung pakiramdam daw nila, hindi lang sila pumasok sa isang salon. Pakiramdam daw nila, kaibigan nila yung nagme-makeup sa kanila. Ganda! Nag-iba yung mata mo. Ganda mo. Sobrang bongga yung pagkaka-makeup niya dun sa dun sa estudyante. Talagang akala mo may pamaypay siya dito sa sa pilikmata kasi sobrang ganun yung pilikmata. Tapos talagang ganun pala yung smoky eyes. Yung talagang parang mapungay, parang Angelina Jolie yung dating nung ng babae. Nichido na eyeliner. Pagkatapos niyang ma-makeupan yung estudyante, magpapahuli ba naman ako? Ako yung pinaupo niya para sa isang simpleng on-the-go makeup style. So pagagandahin daw niya ako in 5 minutes. Simple lang. Pwede nang pang on-cam. Sa mga aspiring makeup artist, ito rin naman yung sinabi ni Mary Beth sa akin Sabi niya, basta just work hard. Natuwa ako. Kasi, ayun nga, nabigyan ng hope yung mga Filipinos na pwede palang ma-penetrate natin yung mga ibang mga countries. At lalo na yung Hollywood pagdating sa makeup. Sabi nga ni Mary Beth, yung nangyayari sa kanya ngayon, simula pa lang daw ito kasi may mas malaki pa siyang pangarap sa Hollywood at ito ay ang makilala talaga as a Pinoy makeup artist. Siyempre po, proud po ako how far I've come, ever since I started, in this career. Pero siyempre, feeling ko po talagang nasisimula pa lang po ako. I'm still starting in this career. I'm just, lucky na I've been able to actually meet and work with people in the industry that are, kind of, known. Pagkatapos ng 2 taon, pinauwi po ako ng employer ko. Instead na may naipon po ako doon, umuwi po ako na walang dala pong pera. Problema ko po kung ano po yung napapasukan ko ditong trabaho po sa Pilipinas.